Alamin natin ang report mula sa ating kasamahan na si RH14, si Let Narciso. Let, magandang umaga at Merry Christmas! Merry Christmas, good morning Lakay Raymond. Nasa 41.5% na lamang daw ang hunger indicator sa mga pamilyang benepisyaryo ng programang Walang Gutom. Mas mababa ito kumpara sa 48.7% na naitala mula ng pasimulan ang programa noong 2023. Ayon sa Presidential Communications Office, desidido ang Administrasyong Marcos na tapusin ang insidente ng gutom sa bansa. Kaya naman mas palalakasin pa ng DSWD ang mga programa kontra gutom sa mga susunod na taon. Target ng programa na maibaba ang food insecurity sa 750,000 kabahayan hanggang 2027. Sa ilalim ng Walang Gutom program, nagbibigay ang DSWD ng buwanang electronic food voucher sa mga benepisyaryo. Kasabay nito ay inilunsad rin ang Walang Gutom Kitchen na nagpapakain ng libre sa mga Pilipinong nangangailangan. Gayun din ang pag-abot program na kumukup naman sa mga pamilya at individual na nasa mga lansangan. Ito si Let Narciso para sa DZR. Yes, Lakay Raymond. 2 days na lang, Pasko na. Ano bang mga huling mga activity ng ating Pangulo ngayong mga araw na ito? Alam mo, so far ay wala pang abiso sa amin, Lakay Raymond. Bagapat na lang sinabi ng palasyo na walang holiday ang presidente dahil magre-review siya nung panukalang 2026 budget. Kaya lang sa ngayon, wala pa naman dahil hindi pa nararatipikahan. Pero wala pa rin abiso tungkol sa kanyang mga schedule. Sa bagay, sabi naman ni Senate President Tito Soto, kahit na hindi pa ratified yung budget, meron na silang habang nasa proseso ng printing, Malacanang ang mauunang mabigyan nun eh. Kung ibig sabihin yung book number 1 na print ay nasa kamay na kaagad ng Malacanang yan, at by this time nire-review na. Kasi kumbaga doon sa December 29 may ano na lang yun formality yung ratification. Yung ratification. So ano man yung inapprove nila for the past bicameral conference committee ay monitored na Malacanang. Kaya lang, sino ang kasama ng presidente na mag-review? Magre-review. Ang sabi ng palasyo, Lakay Raymond, ay ang Department of Budget and Management. At kung kinakailangan daw na magpatawag ng mga cabinet secretary, ay gagawin nilang Pangulo. So maaaring nagsimula na dahil actually nitong weekend pa, walang schedule si Presidente na na-advise sa Malacanang Press Corps. So kahapon, nag-aabang rin kami kung may abiso pero wala. So ipinalalagay nga namin na nagsisimula ng mag-aral ng budget ang Pangulo. Siyempre, number 1 dyan yung economic team. At pati si CES Ralph Recto. Dahil yan din naman ang kanyang forte pagdating sa budget. Itong si ES Ralph Recto. Ano, nakikita nyo ba yan sa Malacanang? Nakikita naman namin. Kapag may mga aktibidad si Presidente, lalo sa loob ng palasyo, madalas kasama siya. Yan. Basta si Liwanag ang bahala sa inyo pagdating kay Executive Secretary Ralph Recto. Salamat, Miss Let. Good morning. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin.